Hi guys! Good afternoon! Ako po si Ana, isang OFW dito sa Hong Kong at isa rin po akong home baker. So ang akin pong gagawin ngayon ay mag-prepare ng aming pang-dinner na oxtail. So yun po yung aking naisip dahil wala pong suggestion or wala pong request yung aking amo kung ano po yung aming pang-dinner. So naisip ko po ito. So yun guys, ang ginagawa ko po pala bago ko siya igisa sa bawang, star anise, dahon ng paminta at saka saluya. Ang ginagawa ko po muna, hinuhugasan ko itong oxtail. Then, pinapakuluan ko siya saglit sa mainit na tubig para matanggal yung kanyang dumi or parang dugo. Kasi nga, pag once na naglagay na tayo ng tubig guys, parang may mga lumulutang na bula na parang nagiging gray or something parang black, mga ganon. So, ang ginagawa ko, binuboil ko po muna yan bago ko siya igisa at haluan ng mga ingredients. So, yan guys. So, ayan guys, iboboil natin yan. Pero kung may naka-prepare naman po kayong boiled water or boiling water, pwede na po yun. Gamitin nyo po na pampakulo saglit dito sa ating naka-reading oxtail. So, ganyan po yung ginagawa. Bali, after kong pakuluan saglit, sa tingin ko, magbago na yung kulay niya, tinatanggal ko na po yan siya sa apoy at saka hinuhugasan ko po ulit. So, yan po. So, yung paggisa po, madali lang naman. As normal pa rin pag nagluluto tayo ng mga ulam na ginigisa po muna natin. Ganun lang po kadali yung pagluto din niya. So, yan guys. So, ayan guys. After nyan, i-off na natin yung apoy. Then, hugasan ulit. So, ayan guys, naglagay na po pala ako ng oil. Cooking oil, naglagay na ako mga isang kutsara. So, ayan, naka-ready na siya guys. At dahil hawak-hawak ko po yung aking cellphone, alam nyo na, mahirap mag-video. Naka-ready na yan. Lalagay na lang to guys. So, wait guys, ha? So, ayan guys. Then, sunod na naman natin ang oxtail. Igisa muna natin. Then guys, maglagay tayo ng konting wine, Chinese wine. Konti lang.
tayo ng cellphone, kaya medyo mahirap. Lagay pa natin. Balik ta rin guys. Igisa muna natin saglit bago natin lagyan ng tubig. Ayan guys. Dahil nakahawak po ako ng cellphone, dali lang guys. So ayan guys, maglalagay na ako ng chow hao paste. Isang kutsara or isang kalahati. Mga ganon. Depende po kasi sa dami ng ilalagay nyo oxtail. Nahalo lang yun guys. Ayan na siya guys. Ayan, maglagay tayo ng tubig. Hanggang matakpan yung ating oxtail. Kasi palalambutin po natin yan. So guys, ganun. After po nating mapalambot or sa tingin natin is malambot na, saka naman po natin ilalagay ang ating radish na nakakat. So yung pong ginagawa ko. Then pag kunti na yung tubig nun, or kung sa tingin nyo kulang pa rin po yung tubig, tapos hindi pa rin po malambot ang inyong oxtail, ang gagawin nyo, maglagay po kayo ng tubig. Pero pag maglalagay naman po kayo pala ng cornstarch na slurry, kasi kailangan medyo malapot ang ating sauce para dyan po sa ating nilulutong oxtail. So, ang may sasuggest ko pong dami po ng ating cornstarch, mga siguro isang kutsara or isa't kalahating kutsarang cornstarch. Ang sa atin lang naman po kasi guys is medyo lumapot ang ating sauce dito sa oxtail. So, yung tamang-tama lang po na sabaw. Ganun lang po siya. So, yan guys. Maglalagay naman po pala ako ng soy sauce. Mga isang ano lang po siya guys. Isang kutsara. Yun. Mag-a-add na lang po ulit kayo mamaya pag nahalo na ang radish. Kung sa tingin natin matabang, saka na po tayo mag-a-add. Ganun po yung ating pagluluto. Kasi pag biglain po natin, malay natin, maalat na, tapos nagdagdag tayo ng nagdagdag, mas mahirap po. So, ang gagawin po naman, maglalagay po ako ng asukal. Kung meron po kayong rock sugar, pwede po yun. Or yung sugar na nakabar, pwede po yun. Then, ito naman, pamintang durog. So yun guys. Hanggang sa lumambot po yung ating oxtail. Ganun lang po siya. Magdadagdag na lang po ulit tayo ng pampalasa kapag sa tingin natin is kulang pa. Tapos ang pang-toppings naman po na ito ay mamaya na bago po mag-serve ng ating ulam. Bago po natin ilagay doon sa lamesa, ilalagay na natin dyan, pinakalas. Kasi minsan ayaw ko po mag-serve po ako ng ulam na mayroong pang-toppings na spring onion na lutong-luto siya. Ang gusto ko is kulay green pa po yung spring onion bago po siya ilagay doon sa lamesa ng mga amo. Kasi yung napapansin natin, kapag iserve natin, ganito na, brown na or iba na yung kulay, hindi na siya fresh. So, last ko na po siyang nilalagay bago ko ilagay doon sa lamesa ng mga amo. So, ayan guys.
So, ayan guys, kumukulo na ang oxtail. Dahan-dahan na lang po yung ating pagluluto. Huwag po masyadong malakas ang apoy. Hinaan na po natin kapag sa tingin natin ay kumukulo na. So, hinaan po natin. O, ganyan lang guys. Ang time po ng pagluluto nito, depende po kasi sa oxtail na ating nabibili. Meron po kasing mas matigas, lutuin, meron naman pong mas malambot. So, ang sa akin ma-advise ko po, lutuin po natin ng advance para hindi po tayo mahirapan. Kasi minsan guys, sa tulad kong isang OFW, inuuna ko po talaga ang pagluluto nito. Hindi na po ako nag-aano ng time kasi nga dahil po yung ganitong klaseng karne ay kailangan talaga ng pinapalambot. Kailangan ng oras. So, kung mag-start po tayo ng 2 o'clock, then sa tingin natin 5 o'clock, mahinang apoy lang po yun. Hindi po yung malakas na tuloy-tuloy. Kumbaga mahina lang siya. Hanggang sa tingin lang naman natin is malambot na. Pagpalambot na siya guys, saka ko na po inilalagay itong radish, white radish. Hanggang sa lumambot din po yung white radish. So, ganun lang po. Then, ang pinaka-last na nilalagay ko na ay yung slurry na aking gagawin mamaya, yung cornstarch at saka may halong tubig. Kasi pag maglagay po tayo agad ngayon, kung mapapansin nyo, marami na siyang tubig, marami pa siyang tubig. Kumbaga, hindi natin mapapansin minsan, dumidikit na sa ilalim po. Malambot yung lapot niya. Pag niluluto mo na, isasabay mo na yung pampalapot, sa ilalim po niya nasusunog. So, mamaya na po natin ilalagay pag sa tingin natin is malambot na yung karne at saka kaunti na rin po yung tubig. So, ganun po. So, guys, i-check natin ang oxtail kung malambot na. Lambot na po. So, pwede na po nating ilagay ang white radish. So, ayan. Ganyan yung pagkat, guys. Handahan. Mainit. Hanggang sa lumambot, guys. Ayan. Hanggang sa lumambot. At pag konti na po yung tubig, saka po natin lagyan ng cornstarch na may halong konting tubig para lumapot yung ating sabaw. Pero hindi po ito maraming sabaw guys. Kunti lang. Kukunti yan mamaya pag luto na yung radish. So, ganyan po. Takpan po ulit natin hanggang sa maluto ang radish. So, ayan guys, kunti na yung tubig. Pwede na rin po natin ihalo itong slurry na ginawa ko kanina. So, ayan guys. Dahil iisang lang tayo. Kamay. Ihalo natin agad. Kasi mabubuo siya. Kutsara na lang ginamit. Guys, haluin natin para hindi madikit sa ilalim. Marami-rami pang sabaw guys. Dahil matubig din ang ating radish. So, ganyan guys. Then, toppings natin bago mag-serve. Ito po. Spring onion. So, ayan na guys. Ilalagay ko na itong spring onion. So, ayan guys. Thank you so much for watching.